Kung sa may ipaabot mga bay, pa natapod, isang buong manok to. Ang minumukbang ng vlogger sa videong ito, isang buong manok. Pero ang kanyang kinakagat at nginunguya-nguya, hindi lang ang laman nito, kundi pati ang matitigas nitong mga buto. Para matang-tang ngipin ko sila. Dare o hamon daw ito ng isa sa kanyang followers. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20k. Sabi, tunlon ko daw yung mga bukog mga bike. Grabe, mahirap to yung pinagawa mo sa akin, sir. Kapag nagawa niya raw kasi ito, bibigyan siya ng 20,000 pesos. Baka sabihin mo, sir, hindi ko ginihila mo yung bukog. Oh. Ito ang hindi nakita ng mga manunood ilang araw pagkatapos ng vlog. Ang lalaking challenge na pumapak ng buto ng manok sa ngalan ng 20,000 nag-agaw buhay sa ospital. Nakadikit daw yung bituka ni Rogelio. Ang mga minukbang daw kasi nitong buto ng manok, di umano bumara sa kanyang bituka. Dahil po siguro doon po sa buto ng manok. Napapanahong i-content lalo't kaliwat kanan ng kung ano-anong china-challenge ngayon online. Naalala niyo ho ba ang kwento ng isang vlogger mula Leyte na nasobrahan ng mukbang at namatay? Ang vlogger, tiga Kananga sa Leyte, si Rogelio, panganay sa 7 magkakapatid, nagbabanat ng buto sa pagtatanim sa bukid. Lisod mo kay pobre magtrabaho gamay ra sweldo. Para may pandagdag kita nitong 2022 na engganyo si Rogelio na mag-vlog. Gusto niya po talaga yung pagbablog. Masipag po siya gumawa ng video. Ang kanyang content, ang pagmumukbang ng kung ano-anong pagkain sa kanilang bukid. Hanggang dumami ang kanyang followers. At nito lang Marso, ang kanyang videos nagsimula ng ma-monetize o kumita. Magkuha lang akong pildo sa Facebook. Ang kanyang unang sweldo, pumalo ng 24,000 pesos. Maraming salamat mga bayo. Binilihan niya kami ng mga kape, ulam, bigas. Si Rogelio, nagpursige na gumawa ng mas marami pang vlog. Diri ko nalipay. Ato ray lingaw-lingaw atong kugalingom. Hanggang kamakailan lang, si Rogelio nakatanggap ng challenge mula sa isa niyang follower. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20k. Hindi na raw siya nagdalawang isip, lalo't malaking tulong ito sa kanilang pangangailangan. Umaga nitong May 19, sinut ni Rogelio ang challenge. Di ana, sir. Kada na yung hamon mo sa ako ah. Mahirap to yung pinagawa mo sa akin, sir. Kung sa may ipaabot mga bay, ba natapod. Unahin ko pagkaon yung mga bukog. Una niyang kinuha ang buto sa hita ng manok. Isinawsaw niya ito sa suka at saka walang pag-aalinlangang isinubo. Nginuya-nguya bago nilunok. Ikala siguro ni sir, hindi ko papatulan yung 20k mo. Ipadala mo kagad yung 20k, sir. Pero matapos magawa ang challenge, ang follower na nag-dare kay Rogelio, wala raw paramdam. Makalipas ang 2 araw, si Rogelio nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Kaya nagdesisyon na raw silang isugod si Rogelio sa ospital. Pina-ultrasound mo to na siya, ma'am. Binigyan na siya ng gamot. Mahigit 1 linggo siyang na-confine. Ito na nga niyang umuwi. Hindi naman kami kalabas kayo. Walang pabayad. Ayon sa doktor, kailangan siyang operahan. May nakita raw kasi silang bumara sa kanyang bituka. Na-determine ko na meron dati siyang naoperahan ng appendectomy. It's part of the complication when nagkakaroon po sabi ng post-operative adhesions. Parang nagdikit-dikit yung intestine niya. Hindi makalusot yung kinain. Hinala ni Nenita ang bumara sa bituka ni Rogelio. Buto ng manok. O yun, kinain daw niya. Hindi naman siguro ma'am pwede operahan, ma'am. Panahirapan na siya paghinga. Sakit, ma'am, eh. Sana ako na lang gano'n. Yan lang yung anak ko. Sa paglipas ng mga araw, si Rogelio tuluyan nang nanghina. Wala na daw.
Sana sa akin lang yung nangyari, ma'am. Dahil matanda na ako sa bata ba. Nagkakaroon ng sepsis. I can say probably yun ang cause. Kumain siya ng buto ng manok. Hindi kasi nagpo-opera. Hindi ko nakita sa loob ng tiyan niya. Ang pagkain ng butok ay hindi talaga ligtas dahil ito ay hindi natutunaw. Ang worst case scenario ay may mabuta sa ating bituka. Ang kanyang mga naulila, galit na galit sa humamon kay Rogelio. Ang ipinangako rin kasing 20,000 pesos, hindi tinupad. Hindi niya nakuha yung pera. Konsensya ba siya buhat akong anak. Sabi ni tunlon ko daw yung mga bukog mga bay kay magpadala siya sa akin ng 20K. Kinain niya para sa pera. Makuha niya yung 20,000. Parang masama ang loob ko. Posibleng kaso na pwede mong i-file ay reckless imprudence resulting to homicide under Article 365 ng Revised Penal Code. Pwede kang managot sa ilalim ng batas kung yung ginawa mo nagdulot na mailagay sa panganib yung buhay ng ibang tao. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa follower ni Rogelio na siya raw humamon sa vlogger na kumain ng buto ng manok. Nagpaunlak siya ng panayam. Biro-biro lang man yun, bakit niya tinupad? Hindi ko alam, ma'am, na ganyan pala ang mangyari. No? Naawa naman rin ako sa kanila kasi matay yun. Hingi lang ko ng sorry sa kanila. Bigyan ko naman din siya ng konting tulong din sa pagkamatay niya. Yung mga ganyan na challenges, of course, may shock value din yan eh. Magiging curious yung mga tao, so papanoorin siya. A lot of content creators, they want to be viral. The more it gets viral, syempre may kaakibat din yon na financial. Kung ikaw ay content creator, be responsible. Do no harm to your audience and to yourself also. Sobrang miss ko, ma'am, si Rogelio. Hindi ko matanggap mga namatay si Rogelio, ma'am. Sobrang sakit. Sa mga nakalipas na taon, nakita natin kung paanong marami tayong mga kababayan kumapit sa content creation para sa tsansang makaahon, gumawa ng iba't ibang mga content, kumasa sa iba't ibang challenge. Ikala siguro ni sir, hindi ko papatulan yung 20K mo. Lahat tiniis, lahat kinaya. Grabe. Dahil ang nararamdaman na nilang hirap sa buhay, sagad hanggang buto. Walang daya itong video ko. Ramdam nyo na ho ba ang brrr ng December? Tara sa Cebu para humigop ng pampawi ng pagod na mga sabaw na magpapainit din sa ating mga kalamnan. Ang probinsya ng Cebu, sagana sa malahiganting mga isda na iniluluto nila sa mga naglalakihan nilang mga kawa. Gaya na lang sa kainang ito sa Katipunan Street sa Cebu City na naghahain ng isa sa mga paboritong sabaw ng ating mga bay, ang umaapaw sa sarap na nilarang. Ang nilarangang ito, family business ni na Jeff. Importante, fresh yung isda na nilalagay natin. Umaga pa lang, nasa Pasil Fish Port na si Jeff para mamili ng bagong huling mga isda. Kabilang sa kanyang pinakyaw, ang dambuhalang yellowfin tunang ito na 60 kilos ang bigat. Ilang kilo po ito lahat? 344. 344. Ilan to yung babayaran ko nito? 40,000. Dito ninilinisan ang binibili nating isda para ma-slice na po nila. Ang nakatoka na magluluto nito, ang pinsan niyang si Christopher. Ilagay muna natin yung mga hiniwa natin na mga lamas. Tapos durugin na natin yung kamatis para masarap ang timplada. Ilalagay na natin yung sikretong pampalasa namin. Ngayon po ay ilalagay na natin yung yellowfin tuna. Pagpatak ng alas 3 ng hapon, ready to serve ang nilarang na yellowfin tuna. 80 pesos kada serving.
Para siyang sinigang, pero yung asim niya hindi overpowering. Makaluto po kami ng 15 kawa every day. Kumikita na kami ng 30,000 pesos kapag malakas yung bintahan. Dekada 80 raw nung sinimulan ng tatay Simo ni Jeff ang negosyong ito. Kaon ko sa pasil, kusog ilang larang. Tanaw na ko, ang kusog, akong gisoyd ang luto. Ang pinipilahan namang kainang ito sa Barangay Cogon Ramos, sa Cebu City pa rin. Para raw sa mga matatapang ang sikmura. Ang main ingredient kasi ng kanilang sabaw, ari ng baka. Ito yung ari ng baka, ito yung testicle. Tawag nila rito sa Cebu, lansiao. But ang lansiao, parang root word niyan is Chinese, describing a phallus. Pero sangkatutak na hirap muna raw ang kailangang pagdaanan bago ito matikman. Madaling araw pa lang, ginagalugad na ni Fernanda ang mga tindahan ng karne sa Cogon Market. May lansiao dyan. Pinakuluan ng kanyang mister na si Ditoy sa loob ng 1 oras. Pagkulo, kukunin na para hindi madurog ang ari ng baka. Sunod niya itong nilinis gamit ang razor blade. Kukunin natin yung mga balahibo. Hiniwa-hiwa at saka iginisa. Itatabi na natin para bukas lalagyan natin ng sabaw. Apo, yeah. Yes. Magkuha tayo ng tubig para lalagyan na natin ng sabaw yung ginisa natin kagabi. At matapos ang mahigit 24 oras, pwede nang ihain ang mainit-init na sabaw ng lansiao. Hindi naman siya kadiri-diri kasi malambot siya. Pag kinain mo na siya, para siyang adobo na pinalambot. Si Ditoy, dating pulis. Kahit matigas akong pulis, malambot ang puso ko para sa mga pagluluto. May dating nagkakulong, kumain dito, masarap sa pakiramdam. Kasi kahit ako ang nagpapreso sa kanila, pinupuri pa rin nila yung luto ko. Patibayan naman daw ng tuhod sa kainang ito sa Barangay Talamban para sa kanilang best seller na putsero na ang sahog, isang malaking tipak ng tuhod ng baka. Ang mga ipinamalengke ni Virginia, nilinisan niya gamit ang brush. Para matanggal yung dumi at saka yung kunting buhok. Sunod niya itong pinakuluan. Ngayon, kumukulo na yung tubig, ilalagay ko na yung mais, gabi at saka yung kalabasa. Ngayon, ilalagay ko na yung tomato sauce para pampalasa. After 1 oras, isusunod ko yung laman ng putsero. Ito ang huli nating ilalagay doon sa putsero kasi madali itong malambot. Kada serving ng putsero ni Virginia, 375 pesos na pwede ng pagsaluhan ng 3 tao. Susop-sopin niyo yung bone marrow kasi masarap ito. Itong pinakamasarap na parte na ito. Sarap. Nasawsaw mo siya sa ginamos, maghalo yung alat at saka yung tamis. Sarap talaga. Pinapawisan tuloy tayo. Ang recipe ng kanilang putsero, natutunan daw niya sa yumao niyang mister na si Martin. Pakiramdam ko yung asawa ko, ginagabayan ko. Ang putsero at ang lansiao, meron din tong kolesterol. Alam natin na masarap kumain ng mga ganitong pagkain. Ngunit kailangan natin magkaroon ng disiplina.
Napapanahon na namang humigop ng pagkasarap-sarap na mga sabaw ng mga tiga Cebu. Nakasahog dito ang mga kwentong nakabaon sa puso ng mga Cebuano, kulturang pinatibay ng panahon at kulinaryang sinabawan ng pagmamahal. Ang Pasko, panahon din ng mga masayang reunion. Balikan natin ang mala-Korean novelang pagkikitang muli ng half-Korean, half-Filipino police na si Julius at ang kanyang Koreanang ina na pumarito sa Pilipinas. Oma! Parang hinugot sa Korean novela ang mga eksena nung ang half-Filipino, half-Korean na si Julius makalipas ang mahigit 30 taon, nakita na ang Koreanang ina na matagal na niyang hinahanap. Sa Korea talaga ipinanganak si Julius, pero inuwi siya rito sa Pilipinas ng kanyang Pilipinong ama. At mula noon, hindi na niya nakita pa ang kanyang Koreanang ina. Yung tatay mo, musikero. Opo. Yung nanay mo. Nanay ko po is pure Korean. Ako po yung naging bunga ng kanilang pagsasama. Pero hindi po naging okay yung pagkasama nila. Naging mahirap ang buhay ni Julius dito sa Pilipinas. Lumaki siya sa Tondo, nagsumikap at kalaunan naging pulis. Pero patuloy pa rin niyang hinanap ang kanyang ina. Hanggang may nakilala siyang Koreano rito sa Pilipinas na inilapit ang kanyang istorya sa TV Chosun sa Korea. At nitong Setyembre, si Julius lumipad pa South Korea dahil nahanap na ang kanyang ina. Noong nakita ko po yung mukha na ninag ko, doon ko napatunayan na meron palang lukso ng dugo na parang, ay, nanay ko yun. Alam ko nanay ko yun. Napasigaw na lang ako sa kanya na, Oma! Oma! Habang tumatakbo ko na parang pakiramdam ko nawawala yung uniform ko ng police, nagiging uniform ng basketball, din mawawala, magiging college student, high school student, elementary, then dating yung point na bumalik kami sa airport. Ikaw ulit yung 6 na taon Na- nagulang na bata. Na hindi ko nabigay yung yakap na dapat na binigay ko bago kami magpaalam nang hindi kami magkikita ng matagal. Oma! 미안해 엄마가. 어디 봐, 준아. 어머, 기억나? 어디 봐, 눈썹이랑, 아유, 머리도 그렇고. 엄마 많이 늙었죠, 올드? Remember you. 아유, 얼마나 고생했는데. I'm sorry, Makalipas ang 4 na buwan, ang mag-ina personal muling magkikita. Si Ogum Nim naman kasi ang bibisita ngayon kay Julius dito sa Pilipinas. Maya-maya lang. Dumating na ang pinakahinihintay niyang bisita.
I love you so much. I miss you so much. 보고 싶었어, 승우야. I love you so much. I miss you so much. 많이 말랐네. 저기 음식 다 해오고 또 고기도 제가 해왔어요, 한우를. Pogiyo? Oh. Yun, papakain niya daw po sa anak niya. Talaga? Hello. 안녕하세요. Kinamusta ko uli si Julius. Sa pagkakataong ito, kasama na ang Koreana niyang ina. Welcome. Mabuhay. Julius, maraming salamat ulit na may interview kita and gongnim kamsahamnida for this 감사합니다. interview. How are you? Kamusta kayo, Julius? How does she find the country? 와봤는데 아들이 저기 엄마 이러다 보니까 필리핀 같지가 않고 한국에 온 것 같아요. Oh. Julius, kamusta ba na nandito na mami mo? Alam ko gusto nila magbakasyon dito. Pero mas pinili kong yung mga oras na yun ipakita sa kanya kung ano yung other half. Kung ano yung mga na-miss niya. Pinakita ko po sa kanya unang-una syempre, yung Pilipinas muna as a whole. Punta kami ng Luneta. Gusto kong pakita sa kanya yung Rizal. Kasi this is siguro yung pinaka-best representation of Filipino. 우리나라도 이런 게 있어. 오, 엄마만 무서워. Pinaranas din ni Julius sa kanyang oma ang sumakay sa kalesa. 천천히. Yeah. 오. Oh, let's go! Let's go! Amma, are you afraid? No, I'm here. Oh, here. 말이 컸어요. And here, me playing. Si Julius, isinama rin ang kanyang oma sa kinalakhan niyang lugar sa Tondo. Here. 여기 하우스야? Manalo. Before, no ceiling. If it rains, water will come inside. Room upstairs. Your room? My room. 아, You bought me. 응, 알아. Siya bumili sa akin ng pantasan na yan. Pinakita ko po yung bahay. Anong sabi niya? Hindi po kinaya nila. No. 마음소리. No. 아, Pero sabi ko nga, nasa ibang perspective kasi sila habang tinitingnan nila yung kung anong meron sa akin eh. Sabi ko sa akin, normal lang yan. Hindi naman ako nagpapakita sa iyo yan para saktan ka. Kahit alam ko masasaktan ka, pinakita ko yan. Kasi gusto ko, alam mo kung ano yung na-miss mo. You were sad when you went to the house of Julius in Tondo? Okay. 몰랐어요. 그런 곳이라는 건 나는 몰랐고, 지금도 그 생각하면 나는 아마도 한국에 가면 또 괴로워서 또 미칠 거예요. 아들이 원해서 여기 나왔지만 정말 미치겠어. 한국에 보낼 적에 아빠한테 얘 대학교까지 보내라고 또 돈도 챙겨줬고 해서 잘 살 줄 알았지. 미안해. 정말 미안해. 그쵸? 괜찮아. 난 정말 얘가 이런 데 사는지 몰랐어. 만약에 얘가 이런 데 사는 걸 알았으면 당장 데리고 왔을 거야. Pero sa sarili mo, do you have to apologize for that kind of upbringing? Sinasabi mo ba na sana nga, doon na lang ako sa malamig na bansa lumaki? Hindi po. Meron po akong narinig dati na maganda yung ibig sabihin na bago ka tumingin sa taas, tumingin ka muna sa baba. So pag tingin mo sa baba, sila pinapangarap yung pwesto mo. Tsaka ka tumingin sa taas na, uy, maganda yung kalagayan nila. Pero meron pang mas mahirap yung kalagayan sa akin. So hindi ako dapat mainggit sa kanila. Julius, dinala mo rin daw siya sa church kung saan ka kinasal? Yes po. Siyempre, di ba, tradisyon natin na iahatid nung nanay. Yung stepmom ko hindi pwede because of some beliefs. So, nagatid sa akin, biyanan nung kuya ko. Invited naman siya eh. Kaso nga lang, di ba, late. Hindi rin naman niya natanggap yung invitation kasi hindi ko alam, di ba? Pero kahit na ganun, parang pakiramdam ko yung ginawa namin kapon. Nagawa niya yung para sa akin na hinatid niya ako doon sa may altar. Tapos, hinaham ko yung kung ano yung kanta ko noon. Tapos, pagdating doon, nagmano ako sa kanya. Yeah, like that. Then you will go there.
and walk. Me, wait for Carla. Walk. With his abuji. And then we go there. So parang nire-enact mo pala yung kasal mo for the sake of your mom? Ganun ba yon? Kasi alam ko na-miss niya yun eh. Kasi isa yun sa mga pinaka-turning point ng buhay ng tao pag mag-aasawa ka na, di ba? Total, nagkita kami. Pwede naman namin gawin ulit eh, di ba? Kahit na hindi yung mismong moment na yun. And we all got pictures here. And very happy. Now, you did not miss because we did it today, okay? I love you so much. Thank you. 감사합니다. What was it like for you? 미안하죠. 내가 없었으니까. 미안하죠. 미안하고 그렇게 지가 또 그런 거를 같이 하고 싶으니까 그 아이가 혼자 있을 적에 결혼했을 적에 얼마나 나를 와이프가 그러더라고 많이 울었다고 뿌듯하고 또 이제는 또 아들이 그렇게 훌륭하게 성장했는데 사실은 이제 나이가 먹고 하니까 한국에서는 좀 우울증 비슷한 게 생겼어요. 이제 제가 이제 혼자 있다 보니까 혼자 오래 살고 아이가 갑자기 그냥 영웅이 돼서 나타나니까 뭔가 자신감이 있는 것 같고 또 얘 때문에 또 삐뚤어졌던 행동을 좀 조심해야 되겠다는 생각도 갖고 자신감을 갖고 살고 싶어요. 아들이 생겼기 때문에. What are the memories of Julius that you keep close to your heart? 당연히 나죠. 아기 때부터 태어났을 때부터 얘가 나랑 같이 살기 전까지는 잃어버린 게 없어. 다 기억나. 뭐 좋아했던 거, 말썽 피운 거, 얘가 어디 가서 옷을 찢어오고, 자전거 잊어버리고 다 기억나죠. 그리고 가끔 이제 꿈에 나타나고 이러면 항상 아이가 커서 오는데 얼굴은 애기예요. 그때 얼굴. 저희 올케가 목걸이를 줬거든요. 그 엄마 보고 싶으면 찾아오라고. 근데 이제 얘가 그날 되도록 안 오니까 엄마를 많이 원망하나 보다 하고 그냥 그래도 얘가 나를 미워해도 내 자식이니까. 엄마! 엄마! 근데 이제는 그때는 그러고 이제 얘가 달려오는데 그 엄마 소리가 엄마가요. 얘가 원래 그렇게 저를 불렀거든요. 근데 그 목소리가 쨍쨍이 들리더라고요. Is Julius anything you've dreamed he would be from the time he was little to now? 여기만 똑같고 전에는 정말 어렸을 때는 필리핀 사람이랑 똑같았어요. 준영이가 코도 이렇게 들어가고 막 이랬는데 지금 커서 보니까 피부도 내 피부를 닮고 이 코가 납작코였던 게 저를 닮았더라고요. 근데 이거하고 기 때문에 우리 아들이 100% 맞다고 생각을 했지. Ang amazing ng kwento ng paano niya na-survive all the heartache and the pain of being away from her son. 감사합니다. 그래도 이제 그런 마음이 있으니까 여태까지 제가 또 준영이가 나중에 날 찾아오면 늘 나는 너라는 거를 잊지 않았던 거여서 여태까지 제가. Kamusta ba yung buhay niya raw sa Korea? Retired na ba siya? Hindi pa. Nagtatrabaho pa? Yes, nagluluto siya. Alam niya, paborito ko yung radish kimchi, yung kakdugi. Na-overbaggage nila dahil sa mga kimchi nila. Yan ang special kimchi. Iba yung luto ng mama, no? Ibang-iba po talaga. Lalo sa restaurant siya nagtatrabaho, so alam niya kung masarap yung kimchi o hindi. 누구한테 보내지? 우리 아들한테 얘가 이 문화를 이렇게 좋아하네요. Kaya pinilit kong ipakita sa kanya yung lugar na mayroong sunrise and sunset eh. Kasi di ba, sunrise, parang yun yung simula nung saya nung liwanag, di ba? Pero pag nag-sunset kasi, alam mo matatapos na yung araw. Pero meron pa rin siyang iiwan na magandang view, magandang alaala. Kahit na alam ko matatapos na yung pagsasama namin dito sa Pilipinas, maganda pa rin naman yung may iwan sa aking alaala ng lahat na nangyari na yun. And siguradong hindi lang to yung una. Marami pang darating na ganito. May plano na ba kayo, Julius? Ang pinakahuling naging usapan namin, siyempre, abang nagkakaedad siya, magiging kasama ko na siya until the rest of her life. Pupunta ka sa Korea, ganun ba? It's either there or dito. Pero mas maganda po siguro dito and pabalik-balik po. You learned some Tagalog words? Masarap, mahal kita. Kumusta ka? Yes. Maganda. Oh, maganda. Kayo, maganda. 감사합니다. Ito yung bibigay ko sa kanila. Yan.
Yun yung parang welcome gift ko sa kanya, pamaypay, kasi mainit dito. Pero yung goodbye gift, ito, kasi malamig naman doon. 한국, Korean, cold. 오케이. 감사해. 이뻐요. Very 한국 good. 지금 많이 추워요. Wow, very nice. Because we want to celebrate Julius's birthday again. We want to surprise him with a cake. How do you sing happy birthday in Korean? 똑같아요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 줄리우스. 생일 축하합니다. Yay! Naiiyak siya kahit sa happy birthday. Yay! Nag-usap kami ng nanay ko, ang sabi niya sa akin, every winter daw, nalulungkot siya. Kasi alam niyang birthday ko, pero hindi niya ako nababate. Ako naman, every birthday ko, ayoko nag-celebrate. Kasi parang natin to celebrate naman kasi ganun ko na sinanay yung sarili ko. Diba, usually nanay naman ang may gustong may celebration, di ba? Nanay talaga eh. Pero nung dumating na siya sa buhay ko, sabay bumati siya sa akin ng birthday. Sabi ko gusto ko na i-celebrate yung birthday ko dahil sa kanya. Meron din kaming simpleng regalo, isang photo album. It has pictures of Julius when he was growing up. So, there. Okay, we give to you. 어머, 감사합니다. Oh, yeah. So, Salamat po. Oh, very good looking, ha? Guwapo. Ayun na yung mga sunrise, sunset mo. Oh, Sambales, ha? Next time I go in Philippines, kimchi present 한다고. 김치. 깍두기. Oh, 감사합니다. Salamat po. Oh, thank you, 감사합니다. 감사합니다. You're a very strong woman. 엄마! Gaano man kamapanghamon ang ating buhay, manatiling matatag. At sana lahat ng ating mga sakit at paghihirap mapalitan ng kaligayahan at walang hanggang pagmamahal. Makapigil hininga ang pagsagip sa lalaking ito. Isang maling galaw lang, maaari na siyang sakmalin ng kamatayan. Dong, Ginoo ko, Lord Jesus, Lord Jesus. Ang lalaki kasi natrap sa kulungan ng buhaya. Langgang ano ning sulod man ka dya, langga? Kabalo man dyan ka nga buhaya na dyagang. Ano sulod sa siya eh? Sulod siya din, yambang. Hanggang sa Imo paakang. sinakmal, Agoy, Ginoo ko, lay! Maluoy ka, lay! kinaladkad, Loy, maluoy mo. Maluoy ka. Lay, dyan lang ko, Diyom, lay! Ayaw na siya dadag-asa, lay! Agoy, Ginoo ko, Lord! at pinaikot-ikot na ng buhaya ang tila magiging hapunan niya. Diyos, alay. Lay, ayaw sa taong ka na, lay! Diyos ko. Yung ginawa ko is nag-live na lang para makita ng mga rescuer. Alangan naman na pumunta ako sa cage din. Di dalawa kaming kakainin. Langga, ayaw siya ikapalangga. Nahirapan kaming ma-rescue yung tao kasi buhaya yung kalaban namin. Paano ba nakapasok sa kulungan ng buhaya ang lalaki? Plastic daw yung buhaya. Gusto niyang sakyan. Mahilig din siya sa mga hayop kasi gusto niyang kaibiganin. Higit sa lahat, makakalabas pa kaya rito siya ng buhay. Niya imong paagang. Loy, Agoy, Ginoo ko, Lord! Jesus! Lay, maluoy ka, lay! Ang insidente nangyari sa park na ito sa CI Zamboanga, Sibugay. Yung Cabul Mangrove Park and Wetlands po is ecotourism site po siya. Yung local people mismo yung actively could participate the planning and managing of the operation. Kwento ng empleyado ng park na si Arlene, nasa kalagitnaan daw siya ng trabaho nang may nanghingi ng saklolo. Auntie, bilis-bilisan mo kasi yung tao inatak ng buhaya. Tumakbo ako at tiningnan ko yung tao doon.
Dito na raw nang hina ang tuhod ni Arlene nung nakita niya ang lalaki sa loob ng kulungan ng buwaya. Ang buwaya, isang saltwater crocodile na pinangalanan nilang Alay. Tinatansyang nasa 17 feet ang haba nito at nasa 300 kilos ang bigat. Gilak na niya imong paagang. Agoy, Ginoo ko, Lay! Maluoy ka, Lay! Ang lalaki, itago natin sa pangalang Arthur. Hindi naman siya gumilaw. Walang kibo. Loy, maluoy mo. Maluoy ka. Sa pag-asang mapaamo si Alay, hinaplos-haplos daw ito ni Arthur. Pero Ayaw niya hawakan yung ulo, kaya Agoy, Ginoo ko, Lord! Jesus! Loy, ayaw sa taong ka na, Lay! iniikot-ikot siya. ang kapatid ni Arthur na si Alberto nanlumo sa inabutang lagay ng kanyang kapatid. Abot ko dito, ma'am. So, napadyo dyan sa buhaya. Wala ko'y mahimo. Maudyo na akong sa kung una-una. Wala dyan pag-asa. Ang rumesponding mga pulis, naging maingat ang bawat kilos. Nung tinawagan ko yung kasama ko, ang option niya is barilin niya, yung buhaya. Paagang agad! Pero nag-aalangan ako, baka mas lalong maging wild. Hanggang sa may naisip silang paraan, tawagan at papuntahin ang caretaker ni Alay na si Tata. Siya lang talaga ang makalapit doon. Sa katong nga time, naami sa mo ang balay na ay niabot dito balong nga nakasala si Alay. Diretso rin kong lakaw na. Habang hinihintay si Tata, ang anak niyang si Joliver, sinubukan ng pakalmahin ang buhaya. Nanamay ning ingon nga pusilo na lang na. Nga maluoy pug ko kay sulod na lang jud pug ko. Ang inig magpakaon lang si Papang. Try kong hungit. Ni ila naman na sa mua kay pila naman na katuig gikap na ko yang ikog. Wala ra mang gyapon. Wala to lang yung tagiana yun. Sa puntong ito, ang walang kalaban-labang si Arthur, walang ibang nagawa, kundi humiyaw na lang sa sakit. Ano yung papahinay? Magkakalahating oras na rin kasing sakmal-sakmal ng buhaya ang kanyang binti. Ano yung papahinay? Maya-maya pa, dumating na si Tata. Wala na ko biyaya ang stick dito na ko sa gilingaw dahil akong giingnan mga tao nga kuhaan ninyo katong napaakan. Kaya nakadagan na yung tao dito sa daplin. Mo to ila dayong giawas. Si Arthur, dali-daling lumabas ng kulungan. Nandun na sa tabi, tinulungan na ng mga rescuer. Naluwas na tayo. Pero bali ang tiil sa nisulod. Binabandage saka dinala doon sa hospital. Si Arthur, himalang nakaligtas. Ang lalaki, nagtamo ng sugat sa kanan niyang tuhod na sinlaki ng 2 kamao dahil sa tinamong subluxation o partial displacement sa tuhod at tibial plateau fracture o bali sa itaas na bahagi ng binti. Sakit gid siya. Antuson gid siya. Kaya naitabo naman ni. Gilak na niya imong paagang. Agoy, Ginoo ko, Lay! Plastic daw yung buhaya. Gusto niyang sakyan. Wala ko naguna-una nga plastic. Tinuod yun ang buhaya. Gusto rin yun ako nga katong buhaya yun. Last na ako nga kuan ug mamaak bagdili. Katurag yun. Wala na yung lain rason. Yan kasi, ginusto mong magpakagat. Wala na yung sila yung respect ba sa mong pamilya po. Tingana, wala gi sila kailan sa kong igsoon kung tingana ba nga ilang gi bully yun nila nga buang daw. Mabait yan. Pero si Arthur, may inamin sa aming team. Siya gito kung tuyo dito. Katong buhaya gito. Mahilig daw kasi siya talaga sa mga hayop. Kaya nung nakita niya si Alay, na-interest daw siyang hawakan ito. Dito pa ko maagi sa katong portahan bitawon ta. Pag abri na ako niya, di man maabri gahi. Moto nga akong idea, kudri na ako mulayat sa katong naipayag dito. Wala dyan ko yung mga pamina bitong wag nahadlok. Kay abi na ako sa butan. Hanggang nangyari na nga ang kanyang bangungot. Gilak na niya imong paagang. Sinakmal siya ng buhaya. Pero meron niyang anak sa kuha, nabalik na niya ako tiil. Nakita niyo na ako niya, agawas ng bukog diya. Agoy, Ginoo ko, Lord! Gibalik ko niya, dahil gidala na pugod niya diri. Paagang. Agoy, Ginoo ko, Lay! Iya kong gilamba. Mga ikaduha siguro ko niya tuyok. Nalagid sa ko nauna to, nga mamatay. O dito ra ko taman. Wala dyan ko yung mahimo. Kay bayam gito, dako kay kayo. Nakita na ko yung ipon na naana na paksi ba. Ako lang giibot, gilabay na rin sa kilid. Agoy, Ginoo ko, Lord! Boto ni
Nasuko na po siya. Ibalik ko niya. Dahil gidala na po ko niya diri. Mabuti na lang daw at dumating na si Tata. Gidala na ito niyang sungkod. Pero meron niyang anak. Wala pa. Siya ngalay. Buwiin na. Dali naman kayo ko nakatindog. Anak-anak ko kiyang-kiyang. Gayunman, iba ang kwento ng biktima sa mga sumuri sa kanyang doktor. Patient claim naman po na he was under the influence of alcohol. Nag-shot ko beer. Gamay lang good. Nadto ko sa mangrove. The patient needs further psych evaluation and assessment talaga. Dapat unda kong diri nga kuan for psychiatrist unda man ba. Hindi yun normal na gawain yung alam mo na yan, buhay yan, kumain talaga yan ng tao, ba't pumasok ka pa dyan? Sa pangyayaring ito, meron bang dapat managot? Kung mapatunayan nga na mayroong pagkukulang sa kanilang management, kulang warning signs, kulang nagbabantay, they fail to adopt security measures, then posible sila maging civilly liable. Tulod yung may dire duty, ma'am. Dira at bang sa stage, dira dyan may pirmi magtambay. Nagtumi nga, nagtanaw ra siya sa buaya. Kaya normal ramang god nga daghan mananaw diri buntag ud gatong pagkahitabuan nana siya sa sulod wa na may kabantay. Will fence naman yung facility ni Alay. Check yan ng DENR. Yung nangyari na yun is very isolated case talaga. May bala po ba kayo magsampa ng kaso? Sa ngayon, wala na tayong magawa dyan, ma'am. Create naman tayo ng problema dyan. Wala raman po. Di ako ang tinuyuan yun. Tinuyuan yun ako. Kung ikaw may kasalanan kung bakit ka nagka-injury, then hindi ka entitled sa danyos. Di na ko motrog ambak sa buaya. Issue po ng temporary closure ng DENR. Nag-suggest kami na lagyan lang talaga siya ng roof para in the event mayroon bang papasok doon or may ating ba umakyat, hindi talaga siya maka-jump. Ang lakas ng isang sagpang ng crocodile, tulad natin yan sa isang maliit na kotse na dumagan sa iyo. Ang isang crocodile kasi ay highly territorial na hayop. So yung kulungan ay inisip niya, teritoryo niya. So lahat ng mahulog doon ay maaari niyang gawing pagkain. Loy, ayaw sa talong ka na, Loy! Pagka nakagat siya ng crocodile, ang kailangan niya lang gawin hindi gumalaw para maiwasan yung pag-ikot ng crocodile. Ang mga mababangis na hayop gaya ng buwaya, likas na nagiging agresibo kapag sila'y ginagambala. Kaya't isang mahigpit na paalala, igalang ang kanilang teritoryo dahil kung hindi, baka ikaw pa mismo ang maging alay. Agoy, Ginoo ko, Loy! Agoy, Ginoo ko, Lord! Loy, ayaw sa talong ka na, Loy! Sa taong ito, nabuking ang mga big-time kurakot. Ang KMJS nakabuo po ng 14 na edisyon ng aming serye na tinawag na Katakot-Takot na Kurakot. Marami na tayong nabalita ang mga kwento ng kurakot. Pero ito na marahil ang pinaka nakakagalit sa lahat. Ang makita ang limpak-limpak na salapi sa opisina di umano ng DPWH. Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. Sa office po namin, normal po yan. Ang mga nasa larawang ito, magkano kaya suma total? Yung mga designated person po na pagbibigyan yan. Your Honor, dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Pinicturean ko, natuwa po ako. Isa si Engineer Bryce Hernandez sa binansagan ni Senator Panfilo Lacson na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Ang tawag sa 5 mga tiga-DPWH na di umano nangurakot at naglustay ng 950 million pesos na kanila lang ipinatalo sa kasino. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. May pasabog din ang mag-asawang Pacifico Curly II at Cesara Sara Diskaya. Ayon sa PCIJ o ang Philippine Center for Investigative Journalism, ang 6 na construction companies na itinatag ng mag-asawang Diskaya nakakuha ng 345 na mga proyekto mula sa gobyerno sa halagang 25.2 billion pesos mula 2022 hanggang 2025.
Ang mga diskaya rin mismo ang nagbunyag ng napakamarangya nilang pamumuhay sa kanilang mansyon na building sa Pasig kung saan meron silang halos 30 luxury vehicles. Sa hearing sa Senado sila kumanta ng mga kongresista na kanila raw sinuhulan, pati na ang mga opisyal ng DPWH. Katulad ng inasahan, karamihan sa mga sangkot na politiko tumanggi sa mga paratang ng mga diskaya. Kabilang na si Ako Bicol Representative at dating chairperson ng House Committee on Appropriations Zaldi Co at House Speaker Martin Romualdez na kapwa pinabulaanan ang mga paratang. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Sa hearing sa Kongreso, nagkaharap sila ng karibal nila sa politika na si Pasig City Mayor Vico Soto. Kasinungalingan po talaga. Hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nilang magulo ang kwento. Pagkatapos ng hearing, nagpaunlak si Mayor Soto ng interview. Mayor Vico, maraming salamat sa interview na ito. Anong masasabi niyo sa nagiging takbo nitong mga investigasyon sa mga di umano kinurakot na proyekto ng gobyerno? Siyempre, hindi tayo natutuwa dahil sa masamang nangyayari. Pero natutuwa ako in the sense that parang mas may pakialam ang mga tao ngayon. Now we talk about the Diskayas, Mayor Vico. Favorite topic yata ng lahat ngayon. Oo. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Sabi mo hindi ka panipaniwala dahil sabi nila 2 to 3% lang yung kita nila. Pag kanina, nag-iba na naman yung statement. Umaabot naman daw sa 10 to 15% yung kita nila sa project. Pero dun mo may kita, talagang hindi mapagkakatiwalaan eh. Kasi paiba-iba ng kwento na baka kasama sa game plan na lituhin lang tayo. Baka mamaya, tanggapin natin lahat ng sinasabi nila, yun pala ang endgame, walang ma-produce ng mga ebidensya, wala na mangyari sa mga kaso. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Ayoko na rin na parang sila lagi yung topic ko. Hindi lang naman sila yung dapat natin tingnan. Importante ngayon, managot ang dapat managot. Hindi lang sa ghost projects, kundi sa corruption in general, na mukhang ito nagiging mas malinaw na sindikato talaga to. Kong Roman Romulo of Pasig City. Kaalyado ni Mayor Soto si Congressman Roman Romulo na pinangalanan din ng mag-asawang Diskaya. Pinabulaanan nito ang sinabi ng mga Diskaya. Anong reaction niyo doon? Mahirap magsalita kasi whatever I say, sasabihin lang ng tao na hindi kasi kaibigan mo yan, kaya ganyan. Pero ang sinasabi ko lang, tingnan nyo ng maigi yung konteksto ng sinasabi ng Diskaya na yan. Kasi kilala na natin, nakita natin nung campaign period hanggang ngayon, paano sila magsinungaling. Ganito na lang po. They have hundreds, if not thousands, of contracts in government. Sabi nila sa Senate hearing, to quote, wala kaming magawa. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination. Puwersado daw sila magbigay ng SOP. But out of thousands of projects, they named 26 individuals. So dun pa lang, makikita mo nang may mali dyan. Sinasabi mo, wala kang choice kundi magbigay. Bakit 26 lang yung pinangalanan mo? Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kumpleto na listahan? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Pag naririnig mo itong mga lumalabas ngayon, kung sino mga nakatanggap ng bilyones na mga bribe, how does that make you feel? Parang minsan napanghihinaan ng loob. Pero at this point, gagawin ko kung anong kaya kong gawin. Hindi ko kaya baguhin ang buong sistema. Pero kung ano yung sphere of influence ko bilang mayor, gamitin ko para sa tama. Naalala ko lang, kanina sa house pinakita yung pictures ng pera. Parang kahit sa picture, ngayon lang ako nakakita ng gano'n, na buong kwarto, punong-puno ng pera. Binibilang ko siya sa phone ko. Kung ganito, 1 million, umakabot ng 300 million na. Para ako nag-flashback, nung hindi pa ako mayor, yung automatic kickback sa politiko at sa mga government officials. Ang nababalitaan namin, ang SOP, at that time 20% yung lagi kong naririnig. Ngayon parang tumaas na yata. So isipin nyo,
Budget ng Pasig, 5 billion. Kung 20%, that means 1 billion yan per year. Looking at the 9 companies of the Discayas, malinaw na yung iba dito, hiram resibo lang. Ginagamit yung papeles nila for a fee, of course. So again, hindi ibig sabihin inosente sila. Kasama pa rin sila dito. O baka sila yung kumukolekta. Ang mga Diskaya rin ang may-ari ng St. Matthew General Contractor and Development Corporation na isa sa 2 mga kontratista na gumawa ng flood control projects sa Barangay de la Paz sa siyudad ng Binyan sa Laguna. Kalsada ho yan talaga, pero para na siyang Venice sa Italia dahil sa baha. At alam nyo ho, meron daw inilaan dito na 200 million pesos na flood control project. Pero tanong ng mga taga rito, nasan niya mga proyektong yan? Bakit hindi tumalab? Kasi yung baha dito ay 3 buwan na raw po na hindi bumababa. Nay, tay, dito ho kayo nakatira sa tricycle? Paano ho yun? Naupo ho doon sa tricycle. Bakit po? Eh, yung bahay namin, di po tubig eh. Ayaw nyo na umuwi doon. Eh, wala nga po kuryente pati. Paano kayo nakakatulog ho niyan, tay? Nay? Bayan na lang po ng ano yung katawan. Nakakahiga po kayo dito? Doon balik kami nakahiga. Tiis na lang po. Medyo dahan-dahan lang, madulas yung kahoy eh. So, mahirap to para sa mga bata, mga senior citizen. Kayo, Nay, ano masasabi nyo? Palakihin nilang bahay nila, pahirapan nila kami. Hirap po kasi sitwasyon namin, mami. Kasi yung anak namin nag-aaral, tumitigil dahil sa baha. Naririnig nyo po yung mga hearing sa Senado tsaka sa Kongreso. Ano masasabi nyo ho doon? Mamalato na lang sila, sana ko ako. Hindi lang syempre yung pagpasok ng mga bata sa eskwela, yung mapapasok sa trabaho ang naapektuhan, pati yung mga maliliit na negosyo nandun sa looban. Una po, bakit ho nagkaganito tong inyong kalsada dati? Ano nangyari? Kasi po ma'am, kung papansinin niyo po ang aming mapa ng aming barangay po ay pinalilibutan po ng bodies of water. May Binyan River, merong Ilog Mariano at nasa unan po ang Laguna de Bay. Once tumaas ang tubig ng both rivers at po ang Laguna de Bay, talagang nag-overflow, nagbabackflow na po siya sa residential. So, dati pang ganito? Yes po. So ano ho ito? Bahagi na ng buhay ng mga taga rito? Unfortunately nga po, dahil catch basin po kami ng tubig po. So, July, August, September. So, pangatlong buwan na ho ito? Opo, baka sa amin ng tansya ho, ito'y baka abutin pa ng December. Pero nasa na daw po yung 200 million po na nakalaan na flood control project dito? Meron ba? Actually, ma'am, ang flood control naman po dito sa Binyan River po ay kumpleto po. Kumpleto? Kumpleto po. Wala naman pong talagang naging kulang po doon sa Binyan River. Po effective naman kasi hindi na po ganun ka-drastic po yung baha tulad po dati. Pero dapat sinamahan siya nung solution sa Laguna Lakeside. Tama? Yes po, dapat po. Yung ang na-address lang yung sa ilog. Yes po. Actually, dapat ang local government at saka national government is magkatulong. Kaya ang hiling ho namin sa ating national government is sana i-dredge po ang Laguna Lake ho natin. Sa pangkalahatan, masasabing incomplete yung flood control project dito sa inyong lugar kasi ang in-address lang yung ilog. Yes ma'am, in a way, ganun ho. Pinuntahan ng aming team ang 2 flood control projects sa tabi ng ilog na ayon mismo sa sumbong sa Pangulong website, nagkakahalaga ng halos 200 million pesos. Ang naunang ginawang proyekto sa 2, nagiba matapos daw humagupit ng Bagyong Krising noong Hulyo. Sa pagsisiyasat ng aming team, nalamang hindi lang flood control projects ang mga questionableng proyekto ng mga Diskaya. Katulad ng 6 na palapag na New Rogasiano M. Mercado Memorial Hospital sa bayan ng Santa Maria sa Bulacan. Ang aprobadong budget nito, humigit kumula 380 million pesos para sa 4 na phase ng proyekto. Ang Phase 2, inasahang matatapos nitong September 4. Ang Phase 2 po, naka-design na po yan na magkaroon siya ng steel framing up to the 3rd level ng buong building.
Ayon sa website ng DPWH, 100% completed na ang kontrata. Gayong ang inasahang frame ng ospital, hindi pa rin daw tapos. Mga bakal pa lang para sa pundasyon ang nakatayo. Tinanong ng aming team ang in-charge sa proyekto. Ang phase 1 ng proyekto na nagkakahalaga ng 60 million pesos, hawak daw ng local government unit ng Santa Maria. Yung design phase po na nasa 28 million more or less. And then yun po, yung remaining po, yun naman po ay inalat doon po para naman po doon sa first phase po ng construction. Tapos na po namin yun sa amin. Ang phase 2 naman, hawak daw ng DPWH Bulacan 2nd District Engineering Office. At ang nakalaang pondo para rito, mahigit 71 million pesos. Ang kontratista, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, na pagmamay-ari rin ng mga diskaya. Ayon kay 2nd District Engineer George Santos ng DPWH Bulacan, habang ini-implement at ginagawa nila ang phase 2 ng proyekto, nalaman daw nila na kailangang lagyan ang pundasyon nito ng tinatawag na geosynthetics. Ito po isang parang layer of fabric na makapal para maiwasang makapasok ang moisture mula sa lupa na papunta sa mga pundasyon ng building. Pero dahil wala sa original budget ang kakailanganing 11 million pesos para rito, kinailangan nilang bawasan ang budget. Dahil kulang na ang budget dahil sa dagdag gastos na geosynthetics, nag-iba na ang plano para sa ospital. Imbes na 3 stories ito, ang kinaya na lang ng natirang budget, yun na lamang pundasyon. Kaya po siya naging completed sa phase 2 despite na hindi natapos yung pangatlong palapag ng steel framing kasi nga po yan po ay napunta doon sa ibang items na kailangan gawin. So ang tawag po dyan ay variation order. Kaya po natapos yung phase 2 natin ay naggawa na po yung mga changes sa variation order. Ang tanong ngayon, matatapos pa kaya ang ospital na kailangan pa man din ng mga taga Santa Maria? Ang bidding para sa Phase 3 and 4, sinuspinde nito lang Marso. Matetenga po ang ating proyekto. Siyempre nakakapanghinayang. Malaking tulong dahil in case po na magkaroon ng karamdaman, malapit na lang po. Sa kasalukuyan, kailangan nilang magsiksikan sa nag-iisang pampublikong ospital dito. Year 2023. Kumpain ako dahil po, kasi noon maraming pasyente. Diyan muna kami sa Kubol. Minsan may tumutulo, pag umuulan malakas, baha. Overcrowded sila, no, sa dami ng pasyente na gustong magpagamot sa kanila. Marami pong mga karatig bayan sa atin ang diyan din nagpapatingin. Nilawakan pa namin ang pananaliksik hanggang Catanduanes, kung saan meron ding naiwang nakatiwangwang na proyekto, di umano ang mga kumpanya ng mga diskaya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 school buildings. Different parts of the plan. Bago pa raw nadistino sa Viga Rural Development High School ang teacher na si Cherilyn taong 2019, nasimulan na raw ang pagpapatayo sa karagdagang school building ng kanilang senior high school department sa halagang halos 36 million pesos. Yung laboratory po sana makakatulong yon para magkaroon ng hands-on experience yung mga bata. Ang kontratista, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ng mga diskaya. Pero sa hindi raw malinaw na dahilan, ang konstruksyon natigil taong 2022. Sa ngayon, kung titingnan nyo, yung building po, ang makikita nyo lang doon ay 2 classrooms na hindi tapos, saka po mga poste. Napipilitan na lang daw ngayon ang eskwelahan na pagkasyahin sa 15 classrooms ang halos 500 mga estudyante nila sa senior high school.
Siyempre po, naaapektuhan yung learning experience ng mga bata kasi limitado po yung kaya lang na ibigay ng eskwelahan para sa kanila. May mga classes po na 50 plus yung students. Nagiging congested po kami. Mainit po siya, parang hindi siya conducive area para po matuto po kami ng maayos. 20 minutong mula sa Viga, ang Bagamanok Rural Development High School, kung saan nakapanlulumo ang sitwasyon ng mga estudyante at mga guro dahil kulang na kulang ang classrooms. Ang ilang klase ginagawa sa building na naiwang hindi tapos. Unang-una, masikip, pangalawa, mainit, at hindi talaga mabibigyan sila ng tamang space para sila ay makapag-aral ng mabuti. Sa part po ng teacher, mahirap po yung situation kasi since hindi po siya tapos, kailangan tanggalin po namin lahat ng school records, lahat ng mga instructional materials dito kasi kapag umuulan or hindi man, pwede po siyang nakawin. 2018 pa raw sinimulan ang construction sa 4-story building pero naiwan din ito ngayong nakatiwangwang. Gayong ang nagastos 36 million pesos. Sabi sa amin nung aming principal, ang taas niyan pwede natin gamiting venue bilang ballroom or activity room. So excited po talaga ang lahat. Yun nga lang, gumuhong parang bula, hindi naman kasi natuloy. Kakagalit. Kasi basic necessity na dapat binibigyan ng gobyerno ang classroom sana na hindi na pangyari. Particular na yung mga bata ang siyang nagdurusa. Wala naman akong choice para mag-aral kahit ganito yung paaralan namin para lang makapagtapos. Sa bayan ng Higmoto, dito pa rin sa Catanduanes, agaw pansin din ang nakatiwangwang na 4-story building ng Higmoto Rural Development High School. Halos 36 million pesos din ang halaga ng proyektong ito na sinimulan noong 2018. Ang kontratista, parehong kumpanya ng mga Diskaya. Malaking epekto rin po kasi kung natapos po yan na building na yan, malaking tulong sa kakulangan ng classroom. Yung mga bakal, pinakalawang na at yung hollow blocks ay malambot na. Yung hagdan, may mga halaman na tumubo na. Yung mga gamit ng school dito na nakalagay, marami na talagang lumot siya. Sana po mapagpatuloy na ang pag-construct, mabigyan sana po ng budget para matapos na po siya. Mapakinabangan po ng mga estudyante po namin. Hiningi namin ang panig ng mga Diskaya tungkol sa mga proyekto nila sa Binyan, Laguna, sa Santa Maria, Bulacan, at sa ilang mga bayan ng Catanduanes. Pero tumanggi munang magbigay ng anumang pahayag ang kanilang kampo. Sa pagkakabuking sa mga maanumalyang proyekto, lumalakas din ang panawagan para sa malinis at tapat na pamamahala. Kung hindi po ako nagkakamali, yung grupo ninyo ni na Mayor Magalong ang trigger sa lahat ng ito. Ano masasabi niyo doon? Sa akin naman, kung nasaan tayo ngayon, gawin natin yung part natin. Whether you are a student, media personality, government official, kahit anong isigaw ng isang mayor, kung walang pakialamang tao, walang mangyayari. Kailangan lahat po tayo magising. I think the most important thing that M4GG does is to put a spotlight on certain issues. Gusto kang baguhin, kailangan aminin mo muna na may problema. Kung hindi mo aminin na may problema, hindi mo aminin na may korupsyon, o may problema sa mga proseso natin sa pamahalaan, ano natin i-expect na aayos siya? Kung gusto natin talaga magbago bayan natin, kung gusto natin mag-level up tayo bilang isang bansa, kailangan kahit maliit, dapat ituring natin siya na nakakagalit, nakakadiri. Iyan lang talaga ang solusyon. Sa totoo lang, can you envision a future na pag lumabas ka sa kalsada at may nakita kang, uy, maganda yung kalsada, walang kinita dyan? Naniniwala ako na, opo, makakarating tayo doon. It will not be easy, it will not be quick, but if more of us, rather than less of us, continue to push the system, push the boundaries of what can be done, of what is normal, to denormalize corruption, normalize practices of transparency, for instance,
makakarating at makakarating tayo dyan. Nagsimula na ang mga kilos protesta. Biyernes, nagrally at walkout ang mga estudyante ng University of the Philippines sa Diliman. Kahapon, malaking rally ang idinaos sa EDSA. Hindi po pwede na tayo po ay masiraan ng loob at mawalan ng pag-asa. Tuloy lang natin ang laban dahil ang laban natin ay hindi para sa sarili natin, kundi ito ay laban para sa bayan. I think for those of us with the platform, the burden is on us to keep talking about it, keep sharing what we know, really just helping to push everything forward. Kasi ito na to eh. Ito na yung opportunity. Alam kong sawang-sawa na po tayo sa mga lumang kalakaran. Ayaw na natin dun sa mga babalitaan na korupsyon. Pero kung isa, 2 tao lang kikilos, walang mangyayari. Kailangan lahat po tayo. So let's all do what we can in our own ways, in our own capacities. And hopefully, before we know it, we're in a better Philippines. Thank you, Mayor Vico. Thank you. Salamat po. Sa pagtatapos ng ulat na ito, balikan natin ang mga pera sa mesa na marahil siyang magiging simbolo kung gaano kalala ang pangungurakot sa ating gobyerno. Lantaran, garapalan. Habang ang higit na nakararami, hirap na hirap maitawid ang bawat araw. Palakihin nilang bahay nila, pahirapan nila kami. Tandaan, pera natin to. Magbantay kung gusto natin ng pagbabago ang mga tiwali. Huwag nating tatantanan. Mula sa kanyang blonde hair, damit, pati na kilos, sabi ko na Barbie. Barbie talaga. Kaya naman ang delivery rider na ito, nalito. Inakalang siya ang manika na ipapakargo. Umalis na yung rider, sir. Na-pick up na yung manika na kaupo dito kanina. Naku, hindi yun. Na-deliver ko na po. Ha? Patay! Nung minsan namang nag-malfunction, siya'y gumalaw at sumayaw mag-isa. Zero. Yes, mukhang Barbie. Nakakayan tumabi, flawless. Nakakaingit. Ang kinis. Siya, si Trisha, ang Batanggenyang Barbie, living in her Barbie world dito sa Batangas City. Hi mga Barbies! Bata pa lang, fantasy na raw talaga ni Trisha na maging si Barbie. Favorite ko po talaga si Barbie. Number 1 fan niya po ako ever since nung bata pa po ako. Umaabot po sa point na nagko-collect po ako ng mga Barbie stuff. Yung pinakamahal dito is yung dolls. Yung mga malalaki, parang nasa 3,000, 4,000 na rin. Hey friends! Barbie here! Nung sinimulan niyang mag-vlog, ang kanyang naging paandar, gayahin ang kanyang idolong manika. Nag-start po siya talaga nung 2020. Nagdadub lang po ako. My way or the highway? May mga viewers po na parang nagsawa kasi parang paulit-ulit lang po yung audio. Naghanap pa rin po sila ng bagong concept. Pinanindigan ko na po talagang buhayin si Barbie. Para ma-achieve ang full Barbie fantasy, si Trisha nag-upgrade ng wardrobe. Meron ako beachwear Barbie, casual Barbie, sportswear po, and meron naman po tayong formal Barbie. Nangolekta rin siya ng wigs. Siguro mga 20 or 25, yung iba po natapon na. At bago tayo dalhin ni Trisha sa kanyang Barbie world, ipapasilip niya muna sa atin ang kanyang transformation. Hi mga Barbies! Welcome to my Barbie world. Halika, samahan niyo ako. And dahil nga po graduate din naman po ako ng mass communication, ako na po yung nagdidirect, ako na rin po yung uma-acting, ako na rin po yung nagsusulat ng mga scripts. Mabuti na lang, nariyan para tumulong sa kanya ang kanyang real-life Ken. So kung si Barbie po merong Ken, ako po, si Trisha, merong Kurt. Hi, Barbie. Hi, Ken! Wanna go for a ride? Sure, Ken! Nahihiya din ako kasi siya nakadamit pang Barbie tapos ako nakapambahay lang. Actually natutuwa ako kasi may nakaka-appreciate sa kanya.
hanggang ang followers ni Batanggenyang Barbie dumami. Full-time job ko na po talaga siya. Maabot din po kami sa like 6 digits. Pero higit pa sa pera, ang ipinagpapasalamat ni Trisha, si Batanggenya Barbie raw ang naging best friend niya nung may pinagdaanan siyang problema. Dumaan po ako before sa depression talaga. Clinically diagnosed po ako. Hindi na po ako lumalabas ng kwarto before. Hindi na rin po ako kumakain. Gusto ko po mag-isa lang ako before, lagi. Separated na po yung mom and dad ko. Nakatulong rin naman po yung paggagawa ko ng mga Barbie videos kasi kahit papaan po before na divert po ako. Ang pagiging Batanggenyang Barbie rin daw ang tumupad sa pangarap niyang maging artista. Lahat po yata na audition, nasalihan ko na before. Pero nangyayari po, nire-reject po nila ako. Ang ginawa ko po is through vlogging, nagkaroon po ako ng sarili kong audience. Sino kaya ang fantasy ni Barbie na maging leading man? David Licauco. Parang ang galing-galing po niya ka-love team. Sa personality din po, and cute po siya. Ganon? Barda yarn? Standby! Sinut namin si Trisha sa studio para sa karagdagang footage. Pinapwesto namin siya sa loob ng doll box para umaura. Kaya mo ito malikot? Okay, kulang namin si Ken. Dahil may kinuntsaba kami para siya'y sorpresahin. Walang iba kundi si David Licauco. Si David nagtago muna sa isang life-size doll box. Ang alam naman ni Trisha, isushoot lang namin siya para sa karagdagang footage. At laking gulat niya nung may biglang lumabas sa kabilang box. Hi, Barbie. Hello. I'm Ken. Oh, hindi ah. Flowers for you pala. And, meron din akong dinala for you. Ay, thank you. Nagulat ako. Nagulat ako. Katatarang niyo lang po sa akin yesterday, then... Hindi naman yata. Yung bata ako, naglalaro ako ng Barbie. So, Barbie, Hinamon na rin namin ang Barda variant sa aktingan. I thought I might stay here tonight. Why? Because we're boyfriend-girlfriend. To do what? I'm actually not sure, but can I stay here? Kalimutan ko na At para walang selosan, ipinakilala na rin ni Trisha ang nobyo niya kay David. Tama pala aking real life, Ken. Hello, Ken. Akala ko ako si Ken. Ikaw pala, sad. Don't let anything or anyone stop you from chasing your dreams. So galingan mo lang palagi. And I hope to see you there. Ay, thank you po. Thank you so much. May kanya-kanya tayong paraan para i-heal ang ating inner child. Para kay Trisha, yan ay ang pagbuo ng isang mundo na nagpapakatotoo siya sa kanyang gusto. Hindi siya plastic, and it's fantastic! Isang gintong punyal o dagger na nagmula pa sa ika-10 siglo ang nahukay sa butuan at naisubasta ng milyones. Maibalik pa kaya ito sa pinanggalingan nitong bayan? Sa kahabaan ng J. Rosales Avenue sa Butuan City sa Mindanao, agaw eksena ang estatwang ito. Replika ng artifact na nahukay sa Agusan del Sur noong 1930s na gawa sa purong ginto. Ito ang Golden Tara. Yung statue na nandyan, it's an initiative ng community. Image was found in Agusan del Sur and then it was adapted to be a tourism icon for Caraga region.
Ang Golden Tara nasa Field Museum of Natural History sa Amerika. Pero bukod dito, may isa pang ginintoang yaman na napabalitang nahukay noon sa Butuan. Isang dagger o punyal na ang hawakan, gawa rin daw sa purong ginto. Very rampant ang treasure hunting during that time. Kwento-kwento lang na merong dagger ganyan. Nahukay lang ata sa fish pond. Hindi ko rin po nakita yun. Sa hinaba-haba ng panahon, kwentong bayan lang para sa marami sa mga tiga rito na may nahukay sa kanilang ginintoang punyal. Hanggang nito lang nakaraang buwan, ang gintong punyal ng Butuan na mataan daw sa isang auction house sa Makati. Nakatakda na raw itong i-auction o isubasta sa nakalululang halaga. Yung collector na gusto na nga niyang i-share o i-let go, kaya napunta siya dito. Ito nga ba ang punyal na saksi sa ginintuang kasaysayan ng Butuan? Walang dagger na ganito na nasa kahit anong museum ngayon. Kaya ito ay dapat makauwi sana sa Butuan dahil dito nang galing. Makakauwi pa kaya ang gintong punyal sa orihinal nitong tahanan? Ang mga probinsya ng Agusan, kanlungan ng isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa buong Pilipinas, ang nooy Kingdom of Butuan. Patunay sa napakayaman nitong kasaysayan ang ilan sa mga kagamitang nahukay mula sa panahong yon. Kabilang na rito ang mga bangkang ginamit ng ating mga ninuno, ang balangay, kung saan din hinango ang salitang barangay. These are direct material evidence of watercraft. So since the 1970s, at least 11 remains of boats were found dito sa Butuan. At may isa pa raw archaeological item na nahukay rin sa Butuan noong dekada 70. Isang punyal o dagger na ang hawakan, gawa raw sa purong ginto. Nang maglagban ang Butuan, so wala nang hanap buhay yung mga tao. So nag-divert sila into fish pond. So pag gawa ng fish pond, syempre hinuhukay yun. So doon naglalabasan. Doon na nauuso na, ay, ang dami pala. Merong mga earrings, merong mga punyal. As to sa the gold dagger that is currently talked about, wala po tayong records about it. Hanggang kamakailan lang, inilabas ng auction house na Leon Gallery ang pinakabagong koleksyon na kanilang isusubasta. Kabilang sa nakadisplay ang isang gintong punyal na pinaniniwalaang siyang nawawalang punyal na nahukay sa Butuan. Ito yung prized possession ng isang kilalang collector. Yung collector na gusto na nga niyang i-let go, kaya napunta siya dito sa Leon. Ang punyal, 35 centimeters ang haba, mas mahaba lang ng kaunti sa isang ruler. Ang patalim nito, kinakalawang na, pero ang hawakan, buong buo pa, kumikinang dahil gawa raw sa purong ginto. Kita rin ang nakaukit ditong disenyo. Sinasabi ng mga Kastila, ay, nung bago kami dumating, wala yung mga Pilipino na yan, wala silang alam, wala silang kultura. Pero dito, pinapakita na meron tayong sariling ekonomiya, mayayaman ang mga Pilipino, as in solid gold yun. Ang gintong punyal, tinatayang nagmula pa noong ika-10 siglo o 10th century. Yung punyal o dagger ay ginagamit bilang weapon ng mga sinaunang Pilipino. Kung saan siya galing, anong yari, nakadepende kung anong antas sa society yung gumagamit. Wala pa naman barel o kakaibang mga weapons na ginagamit, kung kaya nung panahon ng 10th to 13th century, lahat talaga ng mga taong gustong promotekta sa kanilang lugar, mga bagani, datu, raha, maaasahan mong merong punyal. Nakakakilabot kasi this is a piece of pre-Spanish culture. 500 years bago dumating si Magellan, na buong-buo pa. Ang balita tungkol sa nakatakdang isusubasta na punyal nakarating sa mga tiga-Butuan. Kung dito siya hinukay, karapat-dapat dito rin ibalik. Kaya ito ay dapat makauwi sana sa Butuan dahil dito nang galing. Hopefully, maibalik. That is who we are. So ayaw na naming paniwalaan yung Indio kayo, mangmang kayo, wala kayong alam.
meron kaming alam, meron kaming goldsmith industry. Bagay na siya ring nais ng pamunuan ng Pambansang Museo ng Pilipinas sa pangunguna ng Director General nito na si Jeremy Barnes. Walang dagger na ganito na nasa museum ngayon. Our hope is ma-install siya permanently sa Butuan. Para yung mismo kababayan nating Butuanon, meron silang isang treasure na ganito na galing sa area nila 1,000 years ago. Pero ang tanging paraan daw para makuha ang gintong punyal ang sumama sa auction ng Leon Gallery. We're going to start the bidding here at 1.2 million. We'll start me off at 1.2. Sir, 1.2, thank you. Now asking for 1.3. 1.3 with you, sir, thank you. Now asking 1.4. Mabili kaya ito ng National Museum? I have 1.9, asking 2 million now. Maiuuwi pa kaya ang gintong punyal sa Butuan? Going once, going twice. Ang kasagutan sa aming pagbabalik. Sa pag-asang maisauli ang gintong punyal ng mga tiga-Butuan, sumama ang Director General ng National Museum na si Jeremy Barnes sa isinagawang auction. Hopefully, when people know that the National Museum is trying to buy this, they will give way to us. Ang starting bid para rito, 1.2 million pesos. Tinapatan ito ng National Museum. We'll start me off at 1.2. Sir, 1.2, thank you. Now asking for 1.3. Pero maya-maya lang. I have 1.9, asking 2 million now. At matapos ang mahabang palitan ng bids, Going once, going twice, and sold at 2.4 million to the online bidder. Congratulations on your bid. bigo itong nakuha ng National Museum. On Monday, we'll come back and we will notify Leon Gallery na we will exercise our right of first refusal dyan sa winning bid na yan na 2.4 million. It's really the right of the government to have the first refusal. So meaning, maski na may nanalo, sasabihin nila kami na wag mo na ibenta yan sa nanalo, we will exercise our right as accorded to us by law. Pasok yung presyo sa ating kakayahan sa National Museum. Wala nang problema. We can already look forward to bringing this into the museum. Masaya po ang Butuan. And Of course, it's a celebration and people will know and Butuan will be reminded of who we are. Ipinagbabawal ang paghuhukay ng mga cultural property ng walang permit. Ang pagbibenta ng mga nahukay ng walang permit ay pinagbabawal din. Kapag mayroong nakitang mga bagay, artifact mula sa lupa na kahalintulad nito, huwag muna itong galawin. I-report agad. Para sa akin, ang sining at ang kultura ng Pilipinas, yun ang dapat paggastusan para lalo nating maunawaan yung sarili nating identity. Priceless yun. Ang ginintuang punyal na nahukay sa Butuan, hindi lang alahas o sandata. Patunay na noon pa man, meron ng sariling yaman, dangal at sibilisasyon ang ating lahi. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.